It's your boy, Moto Huge. Ay gamit natin ang NK400 version 4 Black Edition. Test drive natin at i-review natin tong NK400 version 4. It's your boy, Moto Huge. So ngayon ay gamit natin ang NK400 version 4 Black Edition. Grabe, napakaangas na ito. Yan, oh. Sheesh, napakaangas. Ang kagandahan dito sa version 4 is naka TFT display na siya. Ayun, oh. Napakaangas ng pinaka-display niya. Yung lining napaka-premium. And naka EBS na rin pala to. Ayun, oh. Dual disc EBS, harap likod, kaya napakaganda ng braking system na ito. Yan, and then dual cylinder na rin. Yan, oh. Kaya maganda yung tunog, big bike na big bike. Yan, napakaangas lining niya dito. Tapos nakalagay lang NK400 CF Moto, puan lining niya, oh. Yan, tapos nakalagay dito CF Moto. And then, test drive natin at i-review natin tong NK400 version 4. Ano nga ba ang difference nito from oldest version ng NK? So, first of all, kung makikita nyo, naka TFT display na siya. Tapos makikita nyo lahat ng indicator niya dito, like this signal light, this light na naka-open siya. Ito yung check engine, EBS, and then signal light, high beam, tapos gasolina, temperature. Tsaka ito yung indicator rin ng change oil or oil. Yan. And then para ma-access mo tong pinaka panel, kailangan mong pindutin dito. So ito yung mga switches nya, like this. Ito yung mode na mag-change once na pinindot mo to. Yan, naka sport mode and eco mode. And then ito yung busina, then passing light. Yan, and then high beam, and then signal light. Ito yung push button ng start. Yan, and then ito yung pinaka hazard. Yan, ang kagandahan dito kasi pwede mo rin tong i-connect sa phone mo using Bluetooth. Ayan, oh, may kita mo dito yung information, voltage, coolant temperature, yung warning, yung service. And also, mananavigate mo rin to using your CF Moto application para malaman mo kung saan nga ba location yung natakbo mo. And then, ayan, telephone, para once na kinonect mo yung phone mo dito, magno-notify siya. So ito yung kagandahan dito sa NK400 kasi may dalawa siyang mode, na eco mode na like makakatipid ka sa gas, and once na in sport mode mo, dun mo makikita yung pinaka power ng NK400. And then this bike is 5.7 tayo, and then naka boots lang tayo, pero medyo flat footed tayo dito. Ang disadvantage lang sa NK400, medyo mabigat, pero compare sa oldest model ng NK400, this bike is lightweight, na napakaganda ng handling, and then lightweight na to compare sa mga oldest model ng NK400. Touch nya napakalambot na rin, and then yung pinaka manubela nya malambot. Sobrang stable yung pinaka mechanism na ito. Ngayon, iti-test drive natin kung ano nga ba ang kagandahan dito sa NK400 version 4. Naka eco mode lang tayo, pero dito sa throttle body niya, napakaganda ng responsive niya. Ayan, hindi siya delay compare sa mga oldest model. This bike is napaka-responsive, lalo na pag i-sport mode natin. 121 na agad tayo, man. 25. Tamang pagpalit ng mga gears or ng mga mode ng big bike on any other bikes. So ang first to do is yan, gigilid ka muna sa pinaka safe, and then yun muna, change to gear, open this switch, hop lang, and then
Ayan na, naka-sport mode. Ayan, kanina naka-eco mode tayo, ngayon naka-sport mode yan. And then titestingin natin. Yan, titestingin natin ano naman ang pakiramdam once na naka-sport mode tayo. Kanina kasi naka-eco mode lang tayo, pero mabilis niyang kunin yung 125 and 100 plus. And this bike is napaka-smooth. And compare sa mga oldest model na medyo throttle response, ito napaka-smooth yung responsive yung throttle niya. So ito-test naman natin to using sport mode. Diba? Ang kagandahan dito sa sport mode, makikita mo napaka-angas ng pinaka-panel niya. Sheesh, grabe ah. Napakalakas men. Malakas yung hatak. Kaso medyo traffic kaya hindi tayo makapag-rat-rat. Pero based dito sa natetest natin, malakas yung responsive niya, and sa second to third gear ang bilis niya kunin ng 100. Ano? Expressway Gaming. Uy, may balance pa. May balance pa. Okay. May 562. Yes! Expressway Gaming tayo, men! Sarap! Nasa 500 pa palang balance na ito eh. Woo! Grabe, men! Sarap oh. Expressway. Dati dyan lang tayo. Pero ngayon, nandito na tayo sa loob ng Expressway. Using this bike naman sa mga traffic, hindi ka naman mahihirapan eh. Kasi diba? Mabilis lang siyang i-maneuver, tsaka hindi siya ganun kabigat. Madali lang siyang isingit-singit. At kagandahan rin, once na naka-5 ka, pansinin ka. Rinig na rinig ka agad. Diba? Pansinin ka agad. Pero regarding sa traffic, nako, hindi ka mahihirapan, men. Madali lang siyang isingit-singit. Overall, sa lahat na na-test natin dito sa bike na to, napakalakas. Pa-eco mode ka man, sport mode ka man, and sa gas, hindi naman siya ganun kalakas. Pero syempre pag big bike, asahan mo na malakas yung gas niya compare sa mga small bikes. And then sa mga traffic, napaka-smooth na ito, men. Hindi ka makangalay kasi magaan siya compare sa mga oldest na model. Mas lightweight na siya. And then napaka-stable ng maneuver na ito. Yung handling niya maganda. Mapa long ride o short rides or weekends ride, napakaganda ng bike na to. Kaya once na bibili kayo ng NK 400, doon na kayo sa latest version, which is yung version 4 ng NK. Rin yung mga parts na ito, kaya hindi ka mahirapan sa mga parts kung hahanapin mo. Kasi madali lang makahanap ng mga parts ng NK 400. And mga trusted mechanic, marami na rin mga expert ng NK 400. Kaya mahirapan na maghanap, magpaayos. Goods na goods tong NK 400 version 4. Soon i-review naman natin yung NK 400 version 4, MT-03, and then Duke 390. Pagko-compare natin kung ano nga ba ang best naked bike para sa inyo, at depende sa riding style nyo. Kaya abangan nyo yung vlog na yun. Pagko-compare natin yung tatlo na NK 400 version 4, Duke 390, and MT-03. Yan, yung mga higher CC ng konti.
mga mid-level. Kaya ayan, ito-test drive natin yon mga yon. At ipagko-compare natin kung ano nga ba ang maganda sa bawat isa, at mga comparison at honest review natin. For today's, ayun muna ang video natin. Maraming salamat sa patuloy na suporta at sumusubaybay sa vlog natin. Once again, this is Moto Huge. See you next vlog!